Sobrang mamimiss ko si nanay. Sana sa langit masaya na siya doon, kasama ni Papa God at wala na siyang sakit. Kinabukasan araw ng libing ay maraming tao ang sumama para ihatid sa nanay sa sementeryo. Suot ko ang puting bestida na binili sa akin ni nanay. Nakaputi kaming lahat. Si Kuya Joel na nasa wheelchair ay tulak-tulak ni Ninong Raul. Nakilibing ang halos lahat ng kapitbahay namin, pati na rin ang mga kasama ni Kuya Joel sa trabaho. Pati na rin mga katrabaho ni tatay. Sumama din si Carlo, Badong at Wilson. Kasama din si Tita Jecca at Tito Rudy. Pagpasok ng kabaong ni nanay sa parisukat na lago sa nangyari sa semento, ay umiyak kaming tatlo ni tatay at Kuya Joel. Hinagas na namin ang mga bulaklak na hawak namin sa loob bago ito tinakpan. Nandito kaming tatlo ni tatay at ni Kuya Joel sa maliit naming sala. Kaharap namin si Tita Jecca at Tito Rudy. Pag uwi namin kanina galing sementeryo ay malinis na ang bahay pati sa labas. Nagtulong-tulong maglinis ang iba naming kapitbahay na naiwan. Ano ba ang gusto niyong sabihin, Ate Jecca? Tanong ni tatay kay Tita Jecca. Bumuntong hininga sa Tita Jecca na tumingin pa sa akin. Umawak naman ako sa braso ni tatay at ngumuso. Nag-usap kami ni Rudy. Gusto namin kunin si Jenny. Dadalhin namin siya sa Manila at pag-aaralin. Sabi ni Tita Jecca. Nalaki naman ang mata ko. Isasama niyo po ako sa Manila, tita? Ayoko po. Iiling-iling na sabi ko at tumawak ng mahigpit sa braso ni tatay. Ate Jecca, hindi ko makapapayag na kunin niyo sa akin ang bunso ko. Lalo na ngayon nakalilibing pa lang ni Gemma. Pagtutol din ni tatay. Makinig ka muna sa akin. Hindi ko naman literal na kukunin sa inyo si Jenny. Sa amin muna siya para maalagaan siya na maayos. Doon sa Manila ay makakapag-aral siya sa maayos na eskwelahan. Makakakain siya na maayos. Pag-aaralin ko siya hanggang sa makatapos siya. Yun man lang ay maging tulong ko na sa kapatid kong namayapa na. Naiintindihan ko ang pagmamalasakit mo, ate. At nagpapasalamat ako pero nakakapag-aral naman ng maayos dito sa amin sa Jenny. Kahit public school lang ang eskwelahan na pinapasukan niya. Napapakain ko din siya na maayos. At kontento ka na sa ganoon? Nakataas ang kilay na tanong ni Tita Jecca. Hindi naman sa ganoon, Ate Jecca. Ayoko lang na mawala sa akin ang bunso ko. Ngumiti sa Tita Jecca. Yan ang hirap sa'yo eh. Inuuna mo yung damdamin mo. Kung nandito lang sa San Isidro si Jenny, anong mararating niya? Saka paano mo siya maalagaan eh araw-araw kang nasa palaisdaan para kumayod? Hindi mo naman pwedeng asahan itong si Joel dahil kita mo naman, hindi na makalakad. Sige nga. Paano mo matutustusan ang pangangailangan nitong bunso mo eh? Sigurado ngayong patay ng kapatid ko, lalo pa kayong magigipit. Pampagamot pa nitong si Joel. Oh, paano na? Gusto mo bang magaya itong bunso mo sa panganay mo na hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Ano magiging trabaho niya paglaki niya? Tendera dyan sa bangketa? O kaya maaga na lang siya mag-aasawa? Eh talagang walang mangyayari sa buhay niyo. Isipin mo na lang na at least kahit itong bunso mo ay makapagtapos kapag nakagraduate siya sa kolehiyo. Hindi makakahanap siya ng magandang trabaho na malaking sweldo. Matutulungan pa niya kayo ni Joel. Ikaw na nga tinutulungan, ang dami mo pang arte. At saka para naman hindi babalik sa yung anak mo. Mag-aaral lang siya. Pag-isip ka nga. Napatingin ako kay tatay nang akbayan niya ako. Nakayuko siya at kita ang lungkot sa mukha niya. Ayoko sumama kay Tita Jecca sa Maynila. Dito ko lang gusto sa amin. Tama si Jecca. Saka mapapaganda ang buhay ng anak mo sa amin sa Maynila. Mabibigay namin ang pangangailangan niya habang lumalaki siya. Sabi naman ni Tito Rudy. Bumuntong hininga naman si tatay. Si Kuya Joel ay hindi naman umiimik. Gusto mo ba yun, Jenny? Sa Manila ka mag-aaral. Magaganda mga eskwelahan doon. Mag-aaral ka sa kaparehas na eskwelahan ni Micah. Baka maging magkaklase pa kayo. Saka marami laruan sa bahay si Micah. Pwede kayo maglarong dalawa. Nakangiting sabi sa akin ni Tito Rudy. Umiling-iling naman ako. Ayoko pa rin po. Dito lang ako kay tatay at kuya. Yumakap na ako sa bewang ni tatay. Pag-isipin mo sinabi ko, Elias. Isang beses ko lang itong iaalok. Isipin mong kinabukasan ng anak mo. Kausapin mo din siya. Tumayo na si Tita Jecca at tumingin pa sa akin bago tumalikod at lumabas ng bahay. Sumunod naman si Tito Rudy. Kaming tatlo na lang ang naiwan dito sa sala.
Pinagulong ni Kuya Joel ang wheelchair niya at tumarap sa amin ni tatay. Tay, huwag po kayong pumayag na kunin ni Tita Jeka at Tito Rudy si Jenny. Wala na nga si nanay, pati ba naman sa Jenny? Mawawala pa sa atin? Sabi ni Kuya Joel. Hindi naman mawawala sa bunso, Joel. Saka tama naman ang Tita Jeka mo. Magiging maayos ang buhay ng kapatid mo sa kanila sa Maynila. Nataranta ako sa sinabi ni tatay. Mukhang payag na siya sa sinabi ni Tita Jeka at Tito Rudy. Tay, ayoko nga pong sumama sa kanila. Naiiyak na sabi ko. Jenny, anak, makinig ka kay tatay. Kapag sumama ka kay Tita Jeka mo at Tito Rudy sa Maynila, mas gaganda pa ang buhay mo. Malaki ang bahay nila doon at may aircon pa. Marami silang pera at marami silang pagkain. Pag-aaralin ka nila sa magandang eskwelahan. Pero maganda din naman pong eskwelahan namin kahit masusungit yung mga teacher. Alam ko anak, pero doon sa Maynila mas magandang eskwelahan. Saka kaya kang pagtapusin ang pag-aaral ng Tita Jeka mo kaysa sa akin. Magiging mas maganda ang buhay mo doon anak. Pero tay, ayoko pong malayo sa inyo ni Kuya. Umiyak na ako't lalo pang yumakap kay tatay. Ako din naman anak. Ayoko din malayo ka sa amin, ang kuya mo. Pero kailangan natin magsakripisyo para sa magandang kinabukasan mo. Tumulo na din ang luha ni tatay at niyakap ako ng mahigpit. Lumapit din si Kuya Joel sa akin at niyakap din ako. Sa bandang huli ay napapayag din nila ako na sumama kay Tita Jeka sa Maynila. Nalulungkot ako pero iniisip ko na lang na gagawin ko ito para kina tatay at Kuya Joel. Mag-aaral ako ng mabuti at kapag nakapagtapos na ako sa pag-aaral, maghahanap ako ng trabaho. Tutulungan ko si Kuya Joel magpagamot at hindi na magtatrabaho si tatay. Saka ang sabi naman ni tatay kapag nasa Maynila na ako, ay dadalawin din daw niya ako doon kaya magkikita pa rin kami. Ang lungkot naman, iiwanan mo na kami. Malungkot na sabi ni Carlo. Nagpapaalam na ako sa kanilang tatlo na aalis na ako at sa Maynila na mag-aaral. Mamaya'y susunduin na ako ni Tita Jeka kaya nakabihis na ako. Babalik din ako dito sa San Isidro kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Mamimiss ko kayo. Naiiyak na sabi ko. Mamimiss ka rin namin, Jenny. Mag-iingat ka doon ha. Sabi ni Wilson na malungkot din ang mukha. Basta, huwag mo kong kakalimutan ha. Sabi naman ni Badong na naiiyak din. Pinunasan ko ng kamay ang tumulong luha sa pisngi ko at tumango-tango. Kayo nang bahala sa tatay at kuya ko ha. Lalo na si Kuya Joel kasi hirap siyang kumilos dahil hindi na siya nakakalakad. Bilin ko sa kanila. Tumango-tango naman sila. Nagyakapan kami at nag-iyakan. Mamimiss ko silang tatlo. Sila ang best friend ko at hindi ko sila makakalimutan kahit nasa Maynila na ako. Jenny anak, nandito na ang Tita Jeka at Tito Rudy mo. Tawag sa akin ni tatay. Lumingon ako sa bahay. Nasa pinto si tatay at malungkot ang mukhang nakatingin sa akin. Nasa harap na ng bahay namin ang kotse nila Tita Jeka at Tito Rudy. Malungkot kong hinarap muli ang mga kaibigan ko na namumula na ang mga mata dahil sa pag-iyak. Babay na sa inyo. Carlo, Badong at Wilson, huwag niyong kalilimutan ha. Yung bilin ko. Malungkot na sabi ko. Hindi ka namin makakalimutan dyan eh. Mag-iingat ka sa Maynila ha. Saka mag-promise ka, babalik ka din dito. Sabi ni Carlo. Oo naman. Babalik din ako dito. Pangako yan. Kumuway na ako sa kanila tumakbo ng pabalik ng bahay. Ibinigay ni tatay kay Tita Jeka ang bag ko na may lamang mga damit ko at isang brown envelope. Nandiyan na ang lahat ng papel ni Jenny sa school. Ikaw na bahala sa kanya, Ate Jeka. Haalagaan mo sana mabuti ang anak ko. Naiiyak na sabi ni tatay. Huwag kang mag-alala, Elias. Hindi namin pababayaan ni Rudy si Jenny. Saka pwede mo naman siyang dalawin sa Maynila. Tumango-tango si tatay. Salamat, Ate Jeka. Jenny, anak. Tawag sa akin ni tatay. Lumapit ako sa kanya at yumakap ng mahigpit. Narinig ko ang pag-iyak ni tatay kaya naiyak na din ako. Tiningnan ko si Kuya Joel na nasa pintuan na umiiyak din habang nakatingin sa akin.
Mamimiss ko po kayo ni Kuya Joel, Tay. Kami din, anak. Mamimiss ka. Magpapakabait ka doon, ha? Mag-aaral ka din ng mabuti. Kumalas na ng yakap sa akin sa tatay at pinunasan ng kamay ang luha ko sa pisngi. Tumakbo ako kay Kuya Joel at yumakap din sa kanya. Mamimiss kita, bunso. Ako din, Kuya. Magpapalakas ka, ha? Bilin ko sa kanya. Tumango naman siya, tinaplos ang ulo ko. Jenny, halika na. Baka gabihin na tayo sa daan. Tawag sa akin ni Tita Jeka. Opo. Kumalas na ako sa yakap kay Kuya Joel at lumapit na kay Tita Jeka. Pinasakay niya ako sa likod ng kotse at pinulupot sa katawan ko ang malapad na tali. Nanibago ako dahil ngayon lang ako nakasakay sa kotse at ang lamig pa dito sa loob. Puro jeep lang at tricycle ang nasasakyan ko. Tumingin ako sa labas ng bintana ng kotse. Pinigilan kong umiyak at kumuway na lang kay tatay at Kuya Joel. Kumuway din sila sa akin. Sumulpot din sa harap ng bintana sila Carlo, Badong at Wilson. Kinuwayan ko din sila. Maya-may umandar na ang kotse. Tiningnan ko na ang labas ng bintana. Ang lugar namin ay iwan ko. Pero babalik din ako dito. Year 2023, present day. Jenny! Sunod-sunod na malakas na katok sa pinto ang narinig ko. Nagmulat ako ng mata at napangawi ng sumigid ang kirot sa ulo ko. Jenny, ano ba? Tanghali na, natutulog ka pa? Bumangon ka na nga dyan? Boses ni Tita Jeka sa likod ng pinto. Gising na po. Kahit mabigat ang pakiramdam at kumikirot ang ulo, ipinilit ko ng bumangon. Gusto ko sanang sabihin kay Tita Jeka na masama ang pakiramdam ko pero baka sabihin lang niya na nag-iinarte ako. Tumingon ako sa cellphone kong old model. 8:00 na pala ng umaga kaya kinakalampag na ako ni Tita Jeka. Mabuti na lang talaga at bakasyon na. Bilisan mo dyan at bumaba ka na. Tulungan mo sa saning na maglaba. Opo. Hindi ko na narinig ang boses ni Tita Jeka. Malamang ay umalis na. Niligpit ko naman ang hinigaan ko at pinatay ang electric fan. Pumasok ako sa banyo para maghilamos at magmumug. Tumingin ako sa salamin. Magulo ang may kahabaan kong buhok kaya itinali ko ito pataas. Pumikit akong muli. Nang muli na namang sumigid ang kirot sa sentido ko. Bumuntong hininga ko. Manghihingi na lang ako mamaya ng gamot kay Ate Saning. Lumabas na ako ng kwarto at bumaba na. Naabutan ko si Tita Jeka sa sala at may ginagawa. Mukhang nag-check siya ng mga resibo. May grocery store kasi siyang negosyo. Dati 3 grocery store nila, ngayon ay 1 na lang dahil nalugi. Nagsara din ang mamihan nila. Nagangat ng tingin si Tita Jeka nang mapansin na pababa na ako. Good morning po, Tita. Bati ko. Mag-almusal ka na. Pagkatapos ay tulungan mo sa Saning na maglaba. Malamig na sabi niya. Nagkabit balikat na lang ako. Sanay na ako sa malamig na trato niya sa akin. Opo. Muling bumalik sa ginagawa si Tita Jeka. Ako naman ay dumiretso na ng kusina. May sinangag na bahagya ng malamig. May pritong itlog, hotdog at ham na nasa mesa. Nagtimpla ako ng chocolate powder at kahit walang gana ipipilitin kong kumain. Tutulungan ko maglaba si Ate Saning. Kaya kailangan ko ng lakas. Siguradong marami na namang labahin. Dati ay 3 ang kasambahay pero dahil nagsara na nga ang ibang negosyo ni Tita Jeka at Tito Rudy ay nagbawas ng kasambahay at natira na lang si Ate Saning. At bilang ako ay nakikitira lang dito at pinapaaral ay tumutulong na lang ako sa gawaing bahay para kahit papaano ay makabawi man lang. Sa paparating na pasukan ay 3rd year college na ako sa kursong BS HRM. 2 taon na lang ang bubunuin ko, graduate na ako. Ay, gising na pala pinakamaganda kong alaga. Bati sa akin ni Ate Saning. Nginitaan ko naman siya. Good morning, Ate Saning. Huwag kayong ganyan. Marinig kayo ni Maika. Tatalakan kayo nun. Gusto nun siya ang pinakamaganda. Ang kaso, wala naman siya nun. Imahinasyon niya lang meron siya. Humahagikik na sabi ni Ate Saning. Pati ako ay napahagikik na din. Sa bayan na ito, si Ate Saning lang talaga ang masasabi kong mabait sa akin at close ko talaga. Mabait din naman si Tita. Siyempre, siya nagpapaaral sa akin. Pinapakain at pinapatirin niya ako dito pero madalas naman siyang masungit sa akin. Parang wala akong ginawang tama sa kanya.
Noong maliit nga ako ay madalas niya akong kurutin at paluin kapag nag-aaway kami ni Micah. Siyempre itong kakampihan niya kahit ito umali dahil anak niya ito. Noong mga panahon na yun, aping-api ang pakiramdam ko at sobrang namimiss ko si nanay. Dahil si nanay, isang beses lang niya akong pinapalo noon kapag matigas ang ulo ko at pasaway ako. Gustong-gusto ko nang umuwi noon. Maganda nga ang bahay na tinitirahan ko at the aircon. Nakakapag-aral ako sa private school at nakakakain ako ng masarap na pagkain pero malungkot naman ako at nag-iisa ang pakiramdam. Lagi ako nakakulong dito sa bahay at bawal lumabas. Kapag may sakit ako, sa ate Saning lang ang nag-aalaga sa akin. Ang masayang araw ko lang ay kapag dumadalaw si tatay. Regular niya akong dinadalaw isang beses sa isang buwan. Halos 5 oras kasi ang biyahe mula sa San Isidro papunta dito sa Manila, kaya isang beses lang niya akong nadadalaw sa isang buwan. Binibigyan niya ako ng pera. Sayang nga lang at hindi nakakasama si Kuya Joel. Miss na miss ko na silang dalawa. Mabuti na lang ay uso ng social media kaya nakakausap ko na sila madalas at nakaka-video call pa. Kaya kahit hindi ako nakakapunta sa amin ay at least nababawasan ang pangungulila ko sa kanila. Pero nitong huling 3 buwan ay hindi nakadalaw si tatay sa akin. May sakit kasi siya. May komplikasyon na rin siya sa puso. Kaya nagsusumikap talaga akong makatapos para sa kanila ni Kuya Joel. Ayos ka lang ba, Jenny? Medyo namumutla ka. Puna sa akin ni Ate Saning habang magkatuwang kami nagbabanlaw. Medyo giniginaw na nga ako. Nakalimutan kong manghingi ng gamot kanina eh. Medyo masama nga ang pakiramdam ko, ate. Para akong lalagnatin. Naulanan kasi ako kahapon pag uwi galing sa pagpapaprint. Sira kasi ang printer dito sa bahay. May printer naman sa kwarto niya si Micah pero alam kong hindi niya ako pahihiramin. Ayaw nga niya akong pumasok sa kwarto niya dahil baka madumihan ko daw. Sus, madumi naman talaga at makalat ang kwarto niya dahil hindi siya marunong maglinis. Ganun ba? Abay hindi ka na dapat tumulong dito at magpahinga ka na lang sana. Umuso ako. Kaya ko naman, Ate Saning. Pagagalitan pa ako ni Tita Jeka at sabihin nag-iinarte ako. May gamot ba tayo dyan? Oo, nasa ibabaw ng ref. Yung maliit na garapon, may paracetamol doon. Sige na, uminom ka na ng gamot bago pa tuluyang mauwi sa lagnat yan. Tumayo na ako at nagpunas ng kamay. Pumasok ako ng kusina at tinungo ang ref. May nakita nga akong maliit na garapon sa ibabaw. Inabot ko yun at binuksan. Kumuha ako ng isang tableta ng paracetamol. Kumuha ko ng tubig sa ref at ininom ang gamot. Binalikan ko sa likod ng bahay si Ate Saning para tulungan maglaba. Pero magagaan na damit lang ang pinahawakan niya sa akin. Pakasama na nga itong mga bagong damit ko. Sabi ni Micah na inihagis sa plangganang walang laman ang mga dala. Sige, kami na bahala dito, Micah. Sabi ko. Nagsalubong ang kilay ni Micah. Anong kami? Si Ate Saning lang ang bahala sa mga damit ko. Baka mamaya mahawaan na naman niya dahil sa katangahan mo. Ate Saning, pakiayos ang paglalaban niyan ha. Mataray na sabi niya at inarapan ako sabay talikod. Napairap na lang ako. One time kasi noong ako ay naglaban ng puting damit niya, ay hindi sinasadyang nahawaan ito ng dekolor. Ayun, nagngangawa siya. Pati si Tita Jeka, tinalakan din ako ng bonggang-bongga. Ubod talaga na maldita yung pinsan mo. Sige na't ako nang bahala dito sa damit niya. Baka awayin ka na naman nun kapag nakita niyang hawak mo ang damit niya. Mumuntungin nga ako at tinuloy na ang pagbabanlaw ng mga medyas. Gumanda-ganda na ang pakiramdam ko pagkatapos kong uminom ng gamot. Ewan ko nga ba dyan sa pinsan ko na yan, ate? Pinapakasamahan ko naman ng maayos. Kulang na nga lang maging alipin niya ako eh. Walang kabait-bait sa katawan. Nimadakit nga sa akin ayaw. Para bang may nakahawa ko sakit. Ubod talaga na maldita yung pinsan mo. Sige na't ako nang bahala dito sa damit niya. Baka awayin ka na naman nun kapag nakita niyang hawak mo ang damit niya. Bumuntong hininga ako at tinuloy na ang pagbabanlaw ng mga medyas. Gumanda-ganda na ang pakiramdam ko pagkatapos kong uminom ng gamot. Ewan ko ba dyan sa pinsan ko na yan, ate? Pinapakasamahan ko naman ng maayos. Kulang na nga lang maging alipin niya ako pero wala. Walang kabait-bait sa katawan. Ni madikit nga sa akin ayaw. Para bang may nakahawa ko sakit. Kahit bisit na ako kay Micah ay pinapakasamahan ko pa din siya sa kabila ng pagiging matapobre niya sa akin. Siyempre, nakikitira lang ako dito. Kaya ako dapat ang mag-adjust. Insecure lang yan sa'yo. Halos pabulong na sabi ni Ate Saning. Alam mo, malaki ang inggit niyan sa'yo. Maganda ka.
Siya medyo may itsura lang. Maputi ka, makinis at sexy. Siya, ayun. Lumalaklak ng sangkatutak na pampaputi pero parang hindi naman tumatalab. Ganun talaga kapag maitim ng budhi. Parang aparador pa ang katawan tapos ang hilig pa magsuot ng mga sexing damit kahit hindi naman bagay. Natawa na lang ako sa mga sinabi ni Ate Saning. Marami nga nagsasabi na hindi kami magkamukha ni Maika kahit magpinsan kami. Madalas nga din kaming ipagkumpara ng mga classmate namin kaya isa din siguro iyon kung bakit mainit ang ulo niya sa akin. Kaya bilang ganti, sinasabi niya sa mga classmate namin na katulong ako dito sa bahay nila at scholar ni Tita Jeka. Ipinagkibit balikat ko na lang iyon. Kung dati apektado ako at umiiyak, ngayon hindi na. Naging manhid na ang pakiramdam ko. Nalaman ko ding hindi pala buo magkapatid si Nanay at Tita Jeka. Anak si Nanay sa pangalawang asawa ni Lola. Kaya pala hindi rin sila masyadong magkamuka. Tapos sa Maika, mas kamukha niya si Tito Rudy. Parehas silang kayumanggi at kulutan ang buhok. Medyo flat din ang ilong. Ako naman kamukha daw ni Nanay noong kabataan pa. Parehas daw kaming tisay at maputi ni Nanay. Pero ang tuwid kong buhok at matangos na ilong ay naman ako kay Tatay. Sa 12 taon kong paninirahan dito ay marami na ako nasaksihan sa pamilya ni Tita Jeka. Malayong-malayo ang pamilya namin sa kanila. Marami nga silang pera pero madalas silang mag-away. At ang madalas nilang pag-awayan ay pera at ang pagiging babaero ni Tito Rudy. Malayong-malayo sa pamilya namin. Kahit mahirap lang kami at nagkakaproblema, ay wala akong natatandaan na nag-away noon si Tatay at si Nanay. Masaya pa rin ang pamilya namin at sobrang namimiss ko na sila, lalo na si Nanay. Pinunasan ko ng braso ang tumulong luha sa pisngi ko. Hoy, mukhang masarap ang niluluto ng maganda kong pamangkin ah. Napapitlag ako nang marinig si Tito Rudy sa akin likuran. Kinalabutan pa ako nang tumama ang mainit niyang hininga sa tenga ko. Bahagi akong lumayo sa kanya. Tito Rudy, kayo pala. Pinulat niyo naman po ako. Gumilid ako at tinaktak ang kahoy na sandok sa gilid ng kawali. Hininaan ko ang apoy. Paluto na rin naman ang niluluto kong mechado. Magugulatin pala itong maganda kong pamangkin. Natatawang sabi ni Tito Rudy na hinaplos pa ang pisngi ko. Nangingiwing ngumiti na lang ako. Talagang kinikilabutan ako sa mga pasimpleng hawak niya. Mabait naman si Tito Rudy sa akin kahit noong bata pa ako pero nitong mga nakalipas na taon parang naiilang na ako at kinikilabutan minsan sa mga hawak at tingin niya. Para kasing may kakaiba. Ano ba yung niluluto mo? Ang bango ah. Machado po. Siguradong masarap yan. Ikaw ang nagluto eh. Nakangising sabi ni Tito Rudy. Bahaw na tumawa lang ako. Pinatay ko na ang kalan. Maya-maya lang ay kakain na kami. Siya nga pala, Jenny. Heto. Iniabot niya sa akin ang 5,000. Clueless na kinuha ko naman ito. Ano po ito, Tito? Ngumiti siya. Para sa'yo yan. Panggastos mo. Naku, Tito. May pera pa naman po ako. Nahihiyang sabi ko. Binibigyan naman ako ng allowance ni Tita Jeka kahit hindi ganoon kalakihan. Iniipon ko iyon at hindi ginagastos, maliban na lang sa mga importanteng bagay. Di idagdag mo yan, pero wag mo sasabihin sa tita mo ha? Nalilito naman ako kung anong dapat kong gawin. Hindi naman itong unang beses na binigyan ako ni Tito Rudy ng pera. Nagtatalo kasi ang isip ko kung tatanggapin ko ba o hindi. Pero sa huli ay tinanggap ko na din. Salamat po, Tito. Wala yun. Para sa maganda at sexy kong pamangkin. Nakangising sabi niya at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pasimple niyang pagtingin sa dibdib ko. Bago tumalikod, parang bigla tuloy ng lamig ang buong katawan ko at kumabog ang dibdib ko sa kaba. Ipinilig-pilig ko na lang ang ulo ko. Baka ako lang nag-iisip ng ganito. Baka napapraning lang ako. Nag-ayos na ako sa kusina. Ilang sandali pa ay pumasok na si Ate Saning at nagpapahain na daw si Tita Jeka. Mag-aalas 7 na kasi at maghahapunan na. Malapit ng enrollan. Mag-ayos-ayos na kayo na kakailanganin nyo. Ikaw, Jenny. Untag sa akin ni Tita Jeka sa gitna ng hapunan. Nilunok ko muna ang pagkain. Okay na po, Tita. Iniintay ko na lang po yung araw ng enrollan. Tumangutango si Tita Jeka. Oh, wag muna magbo-boyfriend ha. Mag-aral muna. Saka na muna yung paglalandi. Sabi ni Tita Jeka. Opo, Tita.
Wala pa naman talaga sa isip ko ang pagbo-boyfriend. Kahit marami ang nagpaparamdam sa akin. Mas focus ako ngayon sa pag-aaral ko. Sa lumipas na mga araw ay mas madalas kong nahuhuling nakatingin sa akin sa Tito Rudy. Kapag nahuhuli ko siya, ingingitian lang niya ako o kaya ngingisian. Hindi ko na nagugustuhan ang uri ng mga tingin niya sa akin, lalo na kapag nakasuot ako ng maiksing short. May hindi tama talaga at nakakaramdam na ako ng takot. Kaya ang madalas ko ng suot ay mahabang short at medyo maluwag na t-shirt na hindi masyadong hakab ang may kalusugan kong dibdib. Kapag lumalapit siya sa akin ay agad na akong lumalayo at nagdadahilan na may gagawin. Jenny, untag sa akin ni Ate Saning habang tinutulungan ko siyang maghimay ng gulay. Bakit, Ate Saning? Sumulyap sa akin sa Ate Saning at bumuntong hininga. Tumingin pa siya sa pinto ng kusina na tila tinitingnan kung may taong papasok. Mag-iingat ka sa Tito Rudy mo. Halos pabulong na sabi ni Ate Saning. Mumundol naman ang kaba sa dibdib ko. Ano pong ibig niyo sabihin, Ate Saning? Muling tumingin si Ate Saning sa pinto ng kusina. Sakto namang dumaan si Tito Rudy na may kausap sa cellphone pero nakatingin ito sa akin. Ayun na naman ang kilabot na naramdaman ko. Madalas kong napapansin niyang tito mo na palihim kang tinitingnan at minsan pinipicturan ka pa. Iba ang kutob ko dyan sa tito mo kaya mag-iingat ka, lalo na sa gabi. Lagi ka maglalak ng pinto. Napalunok ako sa sinabi ni Ate Saning at lalong nilukuban ng kaba. So, siya din pala ay napapansin ang kakaibang kinikilos ni Tito Rudy sa akin. Si Tita Jeka kaya? Malamang ay hindi dahil madalas siyang wala dito sa bahay at nasa grocery store. Oo, Ate Saning. Mula nga noon ay naging maingat na ako. Lagi na ako naglalak ng pinto sa kwarto, lalo na sa gabi. Sobra ka na naming namimiss ng kuya mo, anak. Pasensya ka na kung hindi pa kita madalaw dyan sa Manila, ha? Hindi ko pa kasi kaya. Wala po yun, Tay. Ang importante ay ang kalusugan nyo. Sobra ko na din po kayong miss ni Kuya Joel. 2 taon na lang, Tay, kagraduate na ako. Oo, anak. Konting tiis na lang at makakauwi ka na. Oh, heto na palang kuya mo. Gumalaw ang screen ng cellphone at natuon naman sa mukha ni Kuya Joel. Nag-excuse lang siya sandali kanina dahil may tumawag sa kanya sa labas ng bahay. Malaki na rin ang pinagbago ni Kuya Joel. Lalo siyang gumuwapo. Hindi na siya naka-wheelchair ngayon pero hirap pa rin makalakad ng diretso kaya may saklay siya. Pero kahit ganoon ang sitwasyon niya ay malusog naman ang pangangatawan niya. Alaga siya sa ehersisyo kaya lumaki ang katawan. Isa din siguro iyon sa dahilan kung bakit mabilis siyang makarecover. May sarili din siyang pinagkakakitaan. Gumagawa siya ng silang electric fan at washing machine. Tumutulong din siya minsan kay tatay sa palaisdaan. Basta bunso, mag-aaral kang mabuti ha. Huwag mo kaming masyadong alalahanin dito ni tatay. Si tatay naman kahit papaano ay nakakainom ng gamot. Miss na rin kita, bunso. Ako din, kuya. Miss na din kita. Mag-aaral ako mabuti para sa inyo ni tatay. Mag-aral kang mabuti para sa future mo. Ayos lang kami ni tatay. Hihintayin namin ang pag-uwi mo dito. Malapit na yun, kuya. Mabilis lang dumaan ang mga araw. At sabik na rin talaga ako makagraduate at nang makauwi. Nagpaalam na ako kay Kuya Joel at tatay dahil 10:00 pasado na ng gabi. Kailangan ko nang matulog baka tanghaliin na naman ako ng gising bukas. Malalagot na naman ako kay Tita Jeka. Nilako na ang pinto at pinatay ang ilaw. Binuksan ko naman ang lampshade. Nagdasal muna ako bago ako humiga. Nalimpungatan ako dahil sa pakiramdam na may humahaplos sa hita ko. Iminulat ko ang mata. May nakita kong bulto ng muka. Ikinurap-kurap ko ang mata hanggang sa luminaw. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagsino ito. Tito Rudy? Akma akong babalikwas ng bangon pero pinigilan niya ako tinakpan ng kamay ang bibig ko. Shh! Huwag kang maingay. Saway niya sa akin. Nanlaki ang mata ko. Abot-abot ang kaba at takot sa dibdib ko. Sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko ay tila mabibingi ako. Ngumisi si Tito Rudy at hinawi ang kumot sa katawan ko. Pinasadahan niya ng tingin ang buong katawan ko. Napapadila pa siya lalo na nang tumingin siya sa dibdib ko. Nandiri ako at kinilabutan. Tumingin ako sa pinto. Sarado ito. Natatandaan ko ay nilak ko iyon pero paano siyang nakapasok? Siguradong ginamit niya ang susi. Yan, ganyan nga. Behave ka lang. Hayaan mo si Tito.
Nakangising sabi niya at tinanggal ang kamay sa bibig ko. Tila naman umabot na sa lalamunan ko ang puso ko sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Nanginginig na rin ako sa takot. Langiya pamangkin, ang ganda-ganda mo. Ang sexy-sexy mo pa. Nakakagigil ka? Nilapit pa ni Tito Rudy ang ilong niya sa akin. Lumalayo naman ako pero mahigpit niya akong pinipigilan sa braso ko. Lalo kong kinilabutan at takot na nanginginig na rin ako. Nagimbal ako sa sumunod niyang ginawa. Dinag-anan niya ako at pinaghalikan ako sa muka. Tito, wag po! Tinutulak ko ng kamay ang mukha niya at iniiwas ang mukha ko. Pero di hamak na mas malakas siya sa akin. Tuluyan na ako naiyak at nagmamakaawa sa kanya. Huwag po, Tito. Parang awa niyo na po. Huwag po. Pilit pa rin ako ng lalaban. Tumahimik ka. Asik niya sa akin at inambahan ako ng sampal. Lalo naman akong umiyak. Nataranta ako.